Maligayang pagdating sa Taglish Recap Channel. Ito ang kwento ng pinakamalakas na sundalo sa kasaysayan, isang lalaking minsang namayani sa digmaan at humawak ng pinakamataas na ranggo sa listahan ng mga elite soldiers sa buong mundo. Kahit ilang ulit siyang hinamon ng mga mandirigma, kailan may hindi siya natalo. Ngunit isang araw, pinagtaksilan siya ng sarili niyang mga tao. Dahil dito, kinamuhian niya ang digmaan at pinili ang tahimik na buhay. Ngayon, isa na siyang taxi driver na nagsusumikap mamuhay bilang isang ordinaryong estudyante sa high school, para tuparin ang isang matagal ng pangako. Ngayon ang tanong, makakapamuhay ba siya ng normal bilang estudyante? O mapipilitin ba siyang ilantad ang kanyang totoong pagkatao para ipagtanggol ang mga bago niyang kaibigan laban sa isang mapanganib na gang? Muli ba siyang magbabalik bilang ang #isa na sundalo, si Demon Luan? Nagsisimula ang kwento kay Lufan, isang batang taxi driver na pauwi na lang dahil wala siyang pasahero. Habang nagmamaneho sa gitna ng pagkadismaya, may biglang batang babae na tumalon sa harap ng kotse niya at walang palom na sumakay. Inis si Lufan at tinanong kung gusto na ba nitong mamatay sa ginagawa niyang kapusukan. Pero bago pa siya makapag-react, biglang tinutukan siya ng kutsilyo sa leeg at inutusan siyang magmaneho. Nagulat si Lufan, pero kalmado pa rin. Sa halip na matakot, nagbiro pa siya ng sarkastiko, pwede ka namang umupo ng maayos. Hindi mo kailangang manakat. Habang patuloy silang bumibiyahe papuntang Jongraong, hiningi ng babae ang cellphone ni Lufan. Hindi siya natakot, at pabirong sinabi, sobrang luma ng cellphone ko, kahit ibenta mo yan, baka abutan ka pa ng limos kasi mukhang pulubi ang gamit mo. Nainis ang babae at ipinaliwanag na hindi siya magnanakaw. Kailangan lang daw niya tumawag dahil patay ang cellphone niya. Tumawag siya sa pulis at nagpakilalang si Lume, isang estudyante sa ikapitong baitang sa Jigang Middle School. Ibinunyag niyang kinidnap ang kaibigan niyang si Weiwei at kasalukuyang nakakulong sa isang lumang pabrika sa Jongraong. Nakiusap siyang rumspond agad ang mga pulis dahil papunta na rin siya roon. Nang malaman ni Lufan ang sitwasyon, bigla siyang natauhan. Bakit hindi mo agad sinabi? Halos mamatay ako sa takot. Akala ko hold up na to. Sabay biro, buti na lang hindi ako naiihi sa salawal. Binaliwala lang ni Lume ang reklamo niya at sinabi, punta ka na lang bukas sa school ko para makuha mo bayad mo. Sa ngayon, iginiit ni Lume na iligtas ang kanyang kaibigan ang pinakamahalaga. Naiintindihan ni Lufan ang sitwasyon, kaya agad siyang nagdesisyong tumulong at bilis na pinatakbo ang taxi papunta sa destinasyon. Pagdating nila sa lumang pabrika, mabilis na bumaba si Lume at tumakbo papasok. Tinawag siya ni Lufan at binalaan na mag-ingat, pero hindi siya pinansin ni Lume at tuluyang nawala sa loob ng gusali. Habang pinapanood siya, humanga si Lufan sa tapang ng dalaga, pero sa isip niya, masyado itong padalos-dalos. Sa loob ng pabrika, naghanap si Lume kay Wei, at kalaunay nakita niya itong nakagapos. Tiniyak niya sa kaibigan na ililigtas niya ito, ngunit bago pa siya makagalaw, lumabas ang grupo ng mga kidnapper. Tinukso sila ng leader, pinagtatawanan ang pagkakaibigan nilang dalawa, at sinabing nahulog siya sa kanilang bitag. Nang matanto ang panganib, nagsimulang kabahan si Lume. Nagtawanan ang mga kidnappers, sinabing magiging maayos naman daw ang trato nila sa kanya. Biglang may kumalabog sa pinto ng pabrika. Naiinis, nagtanong ang boss kung sino na naman ang istorbo. Bumukas ang pinto, at lumantad si Lufan. Walang kaba, nagpakilala siya. Taxi driver lang ako, binalikan ko lang yung gamit na naiwan ng pasahero ko. Napaikan si Lume, sinabing, ano ba, sabi ko nang huwag ka nang bumalik. Hindi rin natuwa ang boss ng mga kidnapper. Akala niya ay nagmamagaling si Lufan kaya inutusan ang mga tauhan niyang bugbugin ito. Sumugod ang isa sa mga goons, pero bago pa ito makaabot, naglaho si Lufan sa paningin nila. Sa isang iglap, lumitaw siya sa ibabaw ng kahon at tinukso ang kalaban, ang bagal mo, parang robot na lobat. Nag-flip si Lufan para umiwas sa isa pang atake at nagsabing, matagal-tagal na rin mula noong huli akong lumaban, pero parang madali lang to ah. Nagtaka ang mga kalaban at nagtanong kung anong organisasyon siya kasapi, pero kalma lang si Lufan at sinabing, taxi driver lang ako, gusto ko lang makakuha ng 5-star rating mula sa mga pasahero ko. Dahil sa kumpiyansa at katahimikan ni Lufan, napamangha si Lume.
Inisip niya kung paano ito nananatiling kalmado sa kabila ng panganib. Nagutos ang boss ng mga kidnapper na sabay-sabay siyang atakehin, pero sa loob lang ng ilang minuto, pinabagsak silang lahat ni Lu Fan, isang tunay na halimaw sa laban. Nagulat ang boss ng mga kidnapper sa nakakatakot na galing ni Lu Fan sa pakikipaglaban. Sa wakas, inamin niyang hindi ordinaryong driver si Lu Fan. Dahil sa desperasyon, kinuha niya si Lu Mei at tinutukan ito ng baril, sabay bantang babarilan siya kapag kumilos pa si Lu Fan. Sinabi ng boss, kahit gaano ka pa kabilis, hindi mo malalampasan ang bala. Pero ngumiti lang si Lu Fan at sagot niya, hindi pa ako natatalo sa pastahan. At kung pipilitin mong kalabanan ako, yan ang magiging pinakamalaking pagkakamali mo. Bago pa man may putok ang baril, ibinato ni Lu Fan ang kanyang kutsilyo, eksaktong tumama sa kamay ng boss, dahilan para malaglag ang baril at mapasigaw ito sa sakit. Namangha si Lu Mei, habang kalmadong sinabi ni Lu Fan, panalo na naman ako sa pastahan. Sa isang mabilis na suntok, pinatumba niya ang boss at nawalan ito ng malay. Hindi na makapaniwala si Lu Mei. Sa wakas, na-realize niya na hindi lang basta taxi driver si Lu Fan, isa siyang alamat, isang mandirigmang ipinadala para tulungan siya sa panahon ng pangangailangan. Hindi pa siya tapos mag-isip nang dumating ang mga pulis. Agad nilang inaresto ang mga kidnapper at sinimulang iligtas ang mga bihag. Maya-maya lang, dumating ang mga magulang ni Weiwei, umiiyak at naghahanap. Anak, nasaan ka na? Mula sa loob, sumagot si Weiwei. Nandito ako, mama, sabay yakap ng mahigpit sa pamilya niya. Habang pinapanood ito ni Lu Fan, nagbitaw siya ng biro. Lahat kayo may niyayakap na pamilya, ako. Hinuli ng pulis. Lumingon siya sa mga pulis at sinabing, pakinggan niyo ako, hindi ako kriminal. Isa akong bayani. Niligtas ko ang batang yan. Pero seryoso ang sagot ng isang opisyal. Matindi ang kaso na to. Lahat ng nasa lugar ay dadalhin para maimbestigahan. Kapag napatunayang inosente ka, saka ka palalayain. Biglang dumating ang squad captain at nagutos. Hindi na kailangang arestuhin pa yan. Ako na ang bahala sa investigasyon. Habang inilalayo si Lu Fan, nagbulungan ang mga pulis. Si Captain pa talaga ang mag-i-interrogate, yung kilabot ng lungsod. Pag siya ang kaharap mo, kahit hardened criminals nanginginig sa takot. May nabalitaan pa nga kaming naiihi sa salawal eh. Pero taliwas sa inaasahan, pagkaharap ni Lu Fan at ng Captain, ngumiti ito at inalok siya ng yosi. Chief, what brings you here? Tanong ng squad captain. Ngumiti si Lu Fan at sagot niya. Wala lang. Gusto ko lang kumita ng 5-star rating. Napangiti ang captain. Pero bago pa siya makasagot, bigla na lang binali ni Lu Fan ang kanyang poses gamit ang lakas ng kamay. Magaling ang trabaho niyo ngayon, sabi ni Lu Fan. Karaniwan, laging late ang mga pulis. Pero ngayon, nauna pa kayo. Nakakagulat yon. Tumawa ang captain. Chief, lahat ng alam ko, natutunan ko sayo. Ginagaya ko lang ang yapak mo. Umiling si Luan. Huwag mo na akong tawaging chief. Retirado na ako. Taxi driver na ako ngayon. Kaya simula ngayon, Luan na lang. Kinagabihan, umuwi si Luan. Tahimik siyang tumingin sa isang lumang litrato sa mesa. Dahan-dahan niyang kinuha ang larawan at bamulong. Ngayong araw, sinimulan ko na ang pagtupad sa pangako ko. Nakapasok na ako sa Jigang High School. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang salita ko. Kinabukasan sa Jigang High School, tumayo ang guro sa harap ng klase at nagsalita. Makinig kayong lahat, may bago tayong kaklase ngayon. Sana tanggapin niyo siya ng maayos. Please, introduce yourself. Tumayo si Lu Fan at diretso ang tingin habang sinasabi. Ang pangalan ko ay Lu Fan. Yun lang ang kailangan niyong malaman. Dapat nga kayong matuwa na narinig niyo pa yan. Nagkatinginan ang mga babae sa klase at nagbulungan. Ang gwapo niya, sana maging kaibigan natin siya. Buti na lang may pogi na sa wakas dito. Pero ang isang lalaking kaklase, Nainas. Ang babaw niyo. Hindi naman siya ganon kagwapo. Bakit ang lakas ng kilig niyo? Samantala, si Weiwei at Lu Mei, nagulat nang makita siya. Oy, hindi ba siya yung taxi driver kagabi? Classmate na natin siya ngayon. Sa likod ng classroom, isang grupo ng bully ang tahimik na nagmamasid. Ang yabang ng makong na to. Mukhang kailangan nating doblehin ang protection fee sa kanya. Isa sa mga bully,
Palihim na inilabas ang paa, tangkang ipatamba si Luofan. Pero nagulat ito, imbes na matisod. Tumapak si Luofan mismo sa paa niya, malakas. Napahiyaw ang bully sa sakit. Aray, putya, nabali pa ako. Isang estudyante ang napalingon at nagsabi kay Luofan. Grabe ka, tapang mo ah. Una mong araw pa lang, si Chiian Kwan na kaagad ang ginalit mo. Kalma lang ang sagot ni Luan. Bakit? Sino ba yan? Dapat ba akong matakot? Hindi naman siya basta-basta, sabi ng kaklase ni Lufan. Kasama siya sa Tianman Gang, pinakamakapangyarihang gang dito sa school. Sila ang nangongotong sa lahat. Lahat nagbabayad ng protection fee sa kanila. Siya ang pinakamalupit na bully dito, dagdag pa ng isa. Walang naglalakas ng loob na kumontra sa kanya. Ngumisi lang si Luan. Protection fee. Ibig sabihin yan, may pera siya. Malamang, mayaman yan. Tumanggo ang kaklase. Meron nga, tiyak, madami siyang pera. Pagkatapos ng klase, nakaupo pa rin si Luan sa kanyang upuan nang lumapit ang grupo ng mga gang member. Isa sa kanila ang yumoko at nagsabi, mukhang hindi mo alam ang patakaran dito. Kami ang nasusunod sa eskwelahan na to. Kung ayaw mong magka-problema, magbayad ka ng protection fee. Maglagay ka ng 2,000 yuan sa desk ngayon din, o pagsisisihan mo. Nagbulungan ang ibang estudyante. Lagot siya. Mapipilitin siyang magbayad. Pero biglang sumabat ang seatmate ni Lufan na si Tang. Sandali lang, 1,000 yuan lang ang protection fee. Bakit dinoble nyo? Nilapitan siya ng isa sa mga bully, nilagay ang kamay sa balikat niya, at sinabing. Tiningnan mo ba? Tinapakan niya pa ako. 1,000 yuan para sa fee, 1,000 yuan para sa medical ko. Ngumisi ang leader ng grupo. Ang kapal ng mukha mong magtanong. Mukhang nakakalimot ka na kung sino ang may kontrol dito. Bago pa lumala ang tensyon, biglang lumapit si Wei. Grabe kayo. Kung talagang matapang kayo, bakit hindi kayo lumaban sa ka-level nyo? Nagulat ang mga miyembro ng gang nang makita siya. Teka, anak ng Jiang family to ah. Ngayon lang to nakisawsaw sa gulo. Tumawa ang leader. Hindi mo kami mapipigilan. Kahit tatay mo, walang laban sa Tianman Gang. Nagkagulo ang paligid. Grabe to ah, bulong ng mga estudyante. Pati anak ng mayaman pumapanig sa bagong estudyante. Pero isang kaklase na si Chen Win ay nagkomento. Wala yan. Ang Jiang family, mas makapangyarihan pa rin kaysa sa Tianman Gang. Maya-maya, nagsalita si Lufan, tahimik pero matalas ang tono. Mga bata pa kayo. Gumagawa lang kayo ng gulo para sa sariling interes. Kung alam nyo lang ang tunay na kapangyarihan ng kaalaman, hinding-hindi kayo aabot sa ganyang asal. Layunin kong makapagtapos sa Jigang University, dagdag niya. At aasa ako sa talino, hindi sa dahas. Biglang nagtawanan ang mga bully. Hahaha, kaalaman daw. Sa huli, lakas pa rin ang nasusunod dito. At sigurado, hindi ka tatagal laban sa amin. Biglang isinara ni Lufan ang kanyang libro at sinuntok ang isa sa mga bully sa mukha. Ngayon, tanong niya, may duda pa ba kayo sa kapangyarihan ng kaalaman? Nagulat ang buong klase. Yan ba ang ibig niyang sabihin sa power of knowledge? Grabe, ang lakas ng loob niya. Sinugod niya mismo ang Tianman Gang. Ngumisi si Lufan at nagsalita. Mamaya, tatakbo kayo palapit sa boss niyo parang mga asong takot. Sabihin niyo sa kanya, binugbog kayo ng bagong estudyante. At isoli niyo lahat ng perang kinolekta niyo sa klase. Kahit isang kasing na kulang, kayo ang una kong bubugbugin. Takot na takot ang mga gang members, kaya mabilis silang tumango at umalis, tuluyang napahiya sa harap ng klase. Samantala, lumapit ang dalawang babaeng nakisawsaw kanina sa gulo. Nagkamali kami, sabi ng isa. Naisip lang namin na kailangan mo ng tulong, pero mukhang kaya mo naman pala kahit mag-isa. Hindi pa sila nakakaupo nang biglang dumating ang guro. Umupo na kayong lahat, utos niya. Habang lumalabas ang mga bully, nagtapon pa sila ng sarkastikong komento. Swerte mo lang ngayon, Lufan. Tumayo ang guro sa harap at nagsabi. Ako si Miss Jun Liman. Ngayon, pag-aaralan natin ang English prepositions. Biglang nanginig ang ilan sa mga estudyante. Ay, nako. English na naman. Parang itim na kalabaw yang English sa amin. Kahit anong gawin, hindi namin makuha. Yumoko ang ilan, nagbabaka sakaling hindi sila matawag. Tahimik ang lahat,
hanggang sa marinig ang mahimbing na paghilik ni Lufan. Napakunot noo si Miss Jun at agad lumapit. Hinampis niya ito ng libro, pero kahit tulog, naiiwasan ni Luan ang bawat hampas. Nagulat ang buong klase. Grabe, tulog pero may reflexes pa rin. Sa huling subok ni Miss Jun, sinubukan niyang sipin si Lufan pero nadapa siya sa upuan at nahulog. Nagising si Lufan, kinusat ang mga mata, at tanong. Teacher, okay ka lang? Dapat mas maingat ka sa paglalakad. Namula si Miss Jun, halatang napahiya. Bakit ka ba natutulog sa klase? Tanong niya, may halong inis. Tahimik ang buong klase habang pinagmamasdan si Miss Jun at si Lufan. Lagot na siya, bulong ng isa. Pag hindi niya nasagot sa English, sermon siya buong period. Pero laking gulat nila nang marinig si Lufan na nagsalita sa perpektong English. Sorry, ma'am. I was studying late last night, which is why I fell asleep. Nagulat si Miss Jun. Kaya agad siyang sumagot din sa English. Go out of the window and stand up. Ngumiti si Lufan at sinagot. Miss, do you mean I should go and stand outside the window, or did you mean to say I should stand near the window outside the class? Nagkatawanan ang buong klase. Naisahan si ma'am. Paulit-ulit na nagkakamali si Miss Jun sa English, at bawat beses, kino-correct siya ni Lufan. Pagkalipas ng 5 minuto, sumuko si Miss Jun at pinaupo na lang si Lufan, hindi na siya pinagalitan. Grabe, in one day lang, natalo niya yung mga bully tapos pati teacher. Pero si Lufan, walang reaksyon, tahimik lang habang iniisip, matapos ang daming taon ng military missions abroad, English. Bata pa ako, kaya ko na yan. Habang palabas na si Miss Jun, may isang bully na nagtanong. Miss, bakit hindi mo pinarusahan si Lufan kahit natulog siya? Ngumiti si Miss Jun at sumagot. Ah, gusto mo pala ng parusa. Sige, ikaw na lang ang tumayo sa tabi ng bintana buong araw. Ha, bakit ako? Anong kasalanan ko? Reklamo ng bully habang naglalakad papunta sa bintana, gulong-gulo. Hapon na, malapit ng uwian. Biglang pumasok ang ilang miyembro ng Tianman Gang. Takbong lapit si Tang kay Lufan. Lufan, nandito na sila. Takbo na tayo. Pero kalmado lang si Lufan. Hayaan mo sila. Ngayon, sila naman ang makakatikim ng bagbog. Pumasok ang mga gangster at agad sinunggaban si Tang sa kwelyo. Ang kanilang leader, galit na galit, tumingin kay Lufan. Ikaw ba ang matapang na sumugod sa mga tao ko? Ngumisi si Lufan. Bago ang lahat, pwede bang itanong, sinong nag-decide na boss ka? 2011 ka lang yata. Umusok ang ilong ng gang leader sa galit. Ang lakas ng loob mong manginsulto kahit harap-harapan na ang kamatayan. Ngumisi si Lufan at nagsabing, bitawan mo si Tang. Wala siyang kinalaman dito. O baka naman obsessed ka lang sakin. Napuno ng inis ang gang leader. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinablat na siya ni Lufan sa kwelyo at bamulong. Humingi ka ng tawad ngayon din at isauli ang lahat ng protection fee. Kung hindi, bubunutin ko lahat ng ngipin mo. Nanginginig na ang leader sa takot, hindi makapagsalita. Akala ng mga miyembro niya, sobrang lakas lang talaga ng boss nila kaya hindi nagsasalita. Pero ang totoo, takot na siya. Tumalikod si Lufan kay Tang. Narinig ko, palagi kang binubuli ng mga to. O ayan na ang pagkakataon mo. Gumanti ka na. Pero nag-alinlangan si Tang. Hindi ko kaya, wala akong lakas ng loob. Nap-icon si Lufan. Naalala mo ba kung ilang beses kang iniiyak sa sulok? Kung ilang beses kang kinukuhanan ng pera? Ngayon pa ba na may pagkakataon ka? Bumuhos ang galit ni Tang. Sumigaw siya, tama na. At sinugod ang gang leader, pinatumba sa sahig. Hingal na hingal, nanginginig sa emosyon, napasigaw si Tang. Ang sarap sa pakiramdam. Parang gamaan ang loob ko. Ngumiti si Lufan. O ayan, nakita nyo ba? Hindi ko man lang siya tinamaan. Si Tang ang bumugbog sa boss nyo. Kung gusto nyong gumanti, sa kanya kayo lumapit, hindi sakin. Nanganga ang buong gang. Ang kapal talaga ng mukha ng bagong estudyante, isip nila. Lumapit ulit si Lufan sa gang leader. Ngayon, ibigay mo na lahat ng kinolekta mong protection fee. Kung hindi, ihahagis kita palabas ng bintana. Nagtipon na ang mga estudyante, gulat na gulat sa ginagawa ni Lufan. Matapos maibalik ang pera,
tumingin si Lufan sa klase at sinabi. Ibalik niyo lahat yan sa mga estudyanteng pinilit. Magbayad. Ayan na. Pinakawalan ko na. Pwede na kong umalis, diba? Pagmamakaawa ng leader. Pero bago pa siya makatapos, hinayla siya pabalik ni Lufan. Hindi pa tapos ang leksyon. At sa isang iglap, hinagis niya ang boss pababa mula sa rooftop. Habang nahuhulog, marahan niyang sinabi. Sana dumiretso ka sa impyerno. Nagkagulo ang mga estudyante. Pinatay ng bagong estudyante si boss. Tumakbo na tayo. Siya yung bagong transfer student, pero parang mas malupit pa siya sa lahat ng gangster dito. Lufan lang ang nanatiling kalmado, habang ang buong paaralan ay nagsisimulang mabalot ng takot. Pero ito pa lang ang simula. Nagulat si Tang, halos hindi makapaniwala sa nakita. Lufan, patay na siguro yung kalaban mo. Pati ako damay dito, handa akong managot kasama ka. Ngunit ngumiti lang si Lufan. Relax ka lang. Wala yan. Matitibay ang mga kaaway natin. Hindi agad-agad mamamatay ang mga yon. Sumilip si Tang sa ibaba. Napansin niyang hindi pala sa lupa bumagsak ang leader ng gang, kundi sa isang malaking trash can. Wala siya sa lupa, bulong niya. Napakunot noo siya. Anong klaseng tao si Lufan? Tao pa ba siya? O demonyo na talaga? Paglabas ni Lufan ng paaralan, dalawang lalaki ang sumalubong sa kanya. Boss namin hinihintay ka sa kotse. Sumakay si Lufan. Sa loob, isang maimpluwensyang lalaki ang agad nagsalita. Alam mo ba kung sino ako? Ngumiti si Lufan. Sino bang hindi nakakakilala sa'yo? Ikaw si Jiang Hien, pinakamalakas at pinakasikat na negosyante sa lugar. Ama ni Changi. Tumawa pa siya. Siguro nandito ka para gantimpalaan ako. Ilang milyon lang naman ang okay na para sa akin, kahit hindi ako mukhang sakam. Ngunit sumeryoso si Jiang Hien. Hindi ako nandito para dyan. Ang tanong ko, bakit ka nag-enroll sa paaralan ng anak ko? Imposibleng coincidence lang na magklase kayo ni Changi. Kalma lang si Lufan. Seryoso ka dyan. Coincidence lang talaga. Pero kung gusto mo, pwede mo naman akong gawing manugang. Bigyan mo lang ako ng ilang bilyon habang inaalagaan ko anak mo. Uminit ang ulo ni Jiang Hien. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Lufan. Ikaw na mismo nagsabi, masyado kang abala para sa mga ganitong kababawan. Don't worry, wala akong balak sa anak mo. Pwede ka nang huminga ng maluwag. Habang magsisimula pa lang si Jiang Hien magsalita muli, biglang sinipa siya palabas ni Lufan. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. Agad na tumakbo ang mga bodyguard papunta sa nasirang sasakyan, sumisigaw sa pag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang boss. Mabilis na inassess ni Lufan ang sitwasyon at napansin niyang walang tao sa loob ng truck na bumangga sa kanila, sinadya itong ipatuloy sa kanila. Sinabi niya na bagamat maaaring pagdudahan siya ng iba na siya ang may pekana ng insidente, wala siyang kinalaman dito. Napagtanto ni Hatian ang tunay na nangyari at inamin niyang maaaring nagkamali siya kay Lufan. Inisip niyang posibleng konektado ang pag-atake sa pagkidnap sa kanyang anak. Humingi siya ng paumanhin at inamin ang kanyang pagkakamali. Kalma lang si Lufan at sinabing ayos lang iyon. Iminungkahi niyang sa halip na mag-imbento ng mga haka-haka, mas mabuting ituon ni Hatian ang atensyon sa investigasyon. Habang hinihintay ang resulta, balak muna ni Luan na magpahinga. Galit na galit si Hatian at inutusan ang kanyang mga tauhan na doblehin ang seguridad at magsagawa ng masusing investigasyon. Nangakong hindi niya palalampasan ang mga responsable. Pero bago ang lahat, pinasundo niya ang sarili sa ospital, reklamo niya'y nasaktan ang kanyang balakang dahil sa impact. Kinagabihan, tumigil si Luan sa isang karinderya. Habang tumitingin sa menu, napaisip siya kung kailan naging ganito kamahal ang lungsod. Nilapitan siya ng may-ari ng pwesto at tinanong kung ano ang kanyang order. Habang nababahala sa paubos niyang pera, napagtanto ni Luan na kailangan na niyang maghanap ng paraan para kumita bago siya maubusan ng pondo. Samantala, dalawang customer sa kalapit na mesa ang itinapon ang pagkain nila, sabay sabing may ipis daw ito. Maayos na sumagot ang may-ari ng karinderya at sinabing malinis palagi ang kanyang pagkain. Nag-alok pa siya na palitan ito ng libre upang mawala ang duda. Pero naging agresibo ang mga lalaki, inaakusahang sinabihan silang sinungaling. Humingi sila ng bayad na 20,000 yuan at sinabing kailangang matulog ang babae sa kanila bilang kabayaran.
Galit na tumanggi ang may-ari at sinabi niyang alam niyang sinasadya nilang manggulo. Nagbanta siyang tatawag ng pulis. Sa tugon, sinipa ng isa sa mga lalaki ang mesa at mayabang na ipinahayag na miyembro siya ng Black Force Gang. Sinabi ng lalaki na kung sinabi niyang may kinain siyang ipis, iyon ang totoo at walang makakapagpatunay na kabaliktaran. Nang marinig ito, nagsitakbuhan ang mga ibang customer sa paligid. Nilapitan ng miyembro ng gang ang may-ari ng karinderya at sinabing patunayan nitong wala silang nakain na ipis, o kung hindi, sumama na lang daw ito sa kanila. Biglang ibinaba ni Luan ang kanyang pagkain at kalmadong nagsalita. Sinabi niyang madali lang namang patunayan kung may ipis nga sa pagkain o wala. Pero aminado siyang nawala na ang gana niya sa pagkain dahil sa kaguluhan, at ngayon, gusto na lang niyang tapusin ito ng direkta. Hindi natuwa ang miyembro ng gang at tinakot si Lufan, sinabing babasagin niya ang mga ngipin nito kung makikialam pa. Pero iritadong sumagot si Lufan, kung talagang nakalunok sila ng ipis, dapat nilang isuka iyon bilang patunay. Tumawa ang lalaki, minamaliit siya, at nagyabang pa na kung mapatunayang wala siyang nakain na ipis, kakainin niya raw ang sarili niyang suka. Walang pag-aalinlang ang sinuntok siya ni Lufan ng malakas, dahilan upang may suka ng lalaki ang laman ng tiyan niya. Hawak-hawak sa ulo at paa ang lalaki, sarkastikong sinabi ni Lufan, "Sige, hanapin mo na ang ipis dyan sa suka mo." Nabigla ang mga taong nanonood, hindi nila inaasahan na may makakatalo agad sa isang miyembro ng Black Force Gang. Isa pang miyembro ng gang ang sumugod, pero mabilis siyang tinadyakan ni Lufan at bumagsak din ito. Tiningnan niya ang dalawa at muling tinukso, "Sige, hanap pa kayo ng ipis dyan." Talunang tumakbo ang mga miyembro ng gang, bitbit ang kahihiyan. Nagpasalamat ng paulit-ulit ang may-ari ng karinderya kay Lufan, pero winaksilang niya ito, reklamo niya'y nawala ang gana niya sa pagkain. Nagpakilala ang babae bilang Lon at nag-alok na bayaran ang pagkain niya sa ibang lugar bilang pasasalamat. Pero malungkot na napabuntong hininga si Lufan, sinabing wala rin namang saysay ang masarap na pagkain kung wala naman siyang matutulugan. Ibinunyag niyang bagong solte siya sa lungsod at wala pa siyang natutuluyang lugar. Naawa si Lon at sinabing huwag siyang mag-alala. Itinuro niya ang isang karatula at sinabi na ang kwartong popahan ay nasa bahay niya mismo. Dahil kakaalis lang ng dating umuupa, pwede raw doon pansamantalang tumuloy si Lufan. Maya-maya, inihatid siya ni Lan pauwi sa bahay nila. Ipinaliwanag niya na dalawang babae ang dating nakatira roon, pero kamakailan lang umalis. Naiwan pa ang mga gamit ng isa, pero pwede na raw kunin ni Lufan ang kwarto sa labas. Sinabi pa niyang hindi muna kailangan mag-alala tungkol sa upa, dahil ang asawa niya ang kakausap kay Lufan kinabukasan. Habang paalis na si Lan, napagtanto niyang hindi pa pala niya nalalaman ang pangalan ng binata. Ipinakilala naman ni Lufan ang sarili niya, at pinaalalahanan siya ni Lan na tawagan lang siya kung may kailangan. Nang naiwan na mag-isa, humiga si Lufan at pinag-isipan ang susunod niyang hakbang. Alam niyang dahil sinaktan niya ang mga miyembro ng Black Force Gang, malamang na maghayganti ang mga ito. Nag-aalala siya na baka madamay si Lan at ang pamilya nito, kaya nagpa siya siyang maging alerto. Habang nagpapahinga, napansin niyang malinis at mabango ang bahay, bihira raw para sa isang lalaking tinutuluyan. Ngunit bumalik rin sa isipan niya ang laban kanina, at napaisip siyang wala namang kwenta ang mga kalaban niya. Pagkatapos ng walang kabuluhang laban, dumihan siya ng husto. Napabuntong hininga siya, realizing na kailangan niyang maligo. Samantala, sa parehong oras, isang babae ang pumasok sa bahay. Inis siyang nagrereklamo tungkol sa party na pinuntahan niya. Sayang daw ang oras niya, at naamoy pa raw ang alak at sigarilyo sa suot niyang damit. Nagdesisyon siyang maligo, habang papasok siya sa banyo. Bumungad sa kanya ang isang nakakagulat na eksena, nandoon si Lufan, hubad na naliligo. Gulat na gulat siya at napasigaw, "Lufan! Ikaw pala yan." Ganoon din ang reaksyon ni Lufan, "Miss Jun, andito ka rin pala. Magandang gabi." Napahiya si Miss Jun at mabilis na isinara ang pinto. Galit niyang tinanong kung bakit nasa bahay niya si Lufan. Maya-maya, tinawagan nila si Lan, at doon nalinawan ang lahat. Hindi pala naipaliwanag ng maayos ng asawa ni Lan na isa lang sa dalawang babae ang umalis. Akala ni Lan, parehong umalis kaya pinatuloy si Lufan. Humingi ng tawad si Lan at nangakong pupunta siya sa loob ng 5 minuto para ayusin ang lahat.
Pagkatapos ng tawag, humarap si Luan kay Miss Jun at humingi ng tawad. Sinabi niyang hindi niya sinadyang makialam at hindi pa nga raw niya nadadala ang mga gamit niya. Tiniyak niyang aalis na siya agad at hindi niya ipagsasabi ang nangyari. Pero bago siya makalabas, hinawakan siya ni Miss Jun sa braso. Aminado si Miss Jun na mabait si Luan at wala siyang puso para palayasin ito sa kalye. Kaya inalok niya ito ng panibagong kasunduan, pwede siyang tumuloy, pero sa dalawang kondisyon. Una, kailangan niyang itago ang nangyari sa gabing iyon. Pangalawa, kailangan niyang sumali sa paparating na National English Speaking Contest. Luwag ang loob ni Lufan at agad siyang pumayag. Biniro pa niya si Miss Jun kung gusto rin nito ng special massage. Medyo natarante si Miss Jun at sinabing kahit magkasama silang titira, walang dapat maghinala. Sumang-ayon naman si Luan at nagmungkahi na dapat silang mag-isip ng magandang alibay. Pagdating ni Lan, agad sinabi ni Miss Jun na magpinsan sila ni Lufan, para walang maging problema sa pagsasama nila sa bahay. Tuwang-tuwa si Lan sa naging ayos ng sitwasyon at inimbitahan silang dalawa sa hapunan kinabukasan bilang paghingi ng paumanhin. Bago pa makatanggi si Miss Jun, mabilis nang pumayag si Lufan at sinabihan pa si Miss Jun na huwag kailanman tatanggihan ang libreng pagkain. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, inireklamo ni Boss Hong sa kapatid niya ang mga nangyari. Galit siyang nagkwento na binyuli siya sa paaralan at humiling ng paghihiganti. Tinukoy ng kapatid kong si Tangba, anak ng mahirap na sundalo, ang nambastos sa kanya kasama ang isang bagong estudyante. Nang makumpirma, galit na galit siyang nangakong aayusin niya ang lahat. Kinabukasan sa eskwelahan, sabik si Weiwei na imbitahan si Lufan sa kanyang birthday party pero nahihiya siyang gawin ito ng harapan. Kaya kinausap niya si Lu para ipaabot ang imbitasyon. Tinukso siya ni Lu, na parang may gusto raw siya kay Lufan. Napahiya si Weiwei at agad na itinanggi ito, pero sa huli, naglakas loob siya na mismo ang lumapit kay Lufan. Lumapit siya at personal na inimbite si Lufan. Ngumiti si Lufan at tinanggap ang imbitasyon, ikinatuwa ni Weiwei. Nang marinig ito ng buong klase, marami ang nainggit. Marami sa mga kaklase ni Lufan ang nagbulungan, nagtatanong kung bakit sila, na matagal nang magkaklase, ay hindi man lang naimbitahan sa birthday party ni Weiwei, samantalang ang bagong estudyante ay agad-agad na espesyal ang treto. May ilan na nagsabing siguro dahil si Weiwei, na kilala bilang pinakamayaman at pinakamaganda sa buong campus, ay halatang may gusto kay Lufan. Ang iba naman ay nagtalo kung ano nga ba ang meron kay Lufan. Sa huli, napagdesisyonan nilang bukod sa gwapo, matalino, may tiwala sa sarili, at mahusay makipaglaban. Pero may ilan ding nagsabing si Lufan ay posibleng perwisyo lang sa eskwelahan. Maya-maya pa, lumapit ang isang bully kay Lufan at sinabing pinapatawag siya ni Din Huang sa opisina. Pagdating ni Luan sa opisina, nadatnan niyang nakatayo roon si Tang na parang nahihiya. Galit ang tono ng boses ni Din habang kinukumpirma ang pagkakakilanlan ni Lufan. Tahimik pero hindi natitinag, sumagot si Lufan na siya nga iyon, at tinanong kung bakit siya pinatawag. Pag-alit na ipinaliwanag ng Din na nakagulo raw siya sa eskwelahan at pareho silang bibigyan ng disciplinary action ni Tang. Inutos pa niya na magsulat ng apology letter si Lufan at hingin ang pahintulot ni Huang. Tinaasan lang ito ng kilay ni Lufan at tinuro na pareho sila ng apelyido ni Huang, na tila ba may paboritismo. Tinanong niya kung kaya ba siya pinagsusulat ng apology ay dahil magkamag-anak sila. Hindi natuwa ang Din at iritadong sinabi kay Lufan na maswerte pa siya. Kung hindi raw dahil kay Jay ang hitian na nagsalita para sa kanya, baka nasa kulungan na siya ngayon sa kasong attempted murder. Sa isip ni Lufan, kailan pa naging uncle niya si Jay ang hitian. Pero kung totoong ang kayang siyang iligtas ng taong iyon sa kulungan, wala siyang dapat ikatakot sa Din na ito. Nagpasya si Lufan na huwag na lang pakinggan ang mga sinasabi ni Din Huang. Humarap siya kay Tang at sinabing oras na para bumalik sa klase, sabay sabing puro kalokohan lang ang sinasabi ng Din. Dagdag pa niya, sinasayang lang nito ang oras nilang pang-edukasyon. Binalingan niya si Huang at sinabing kung may problema man ang Din sa kanya o sa kaibigan niya, dapat kay Jay ang hitian ito dumiretso, hindi siya pinapatawag. Lalong uminit ang ulo ng Din at pasigan na tinanong kung saan siya humuhugot ng kapal ng mukha para suwayan ang utos nito. Abangan ang susunod na parte ng ating manhwa.